Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Sa video ito, pag-uusapan natin itong alin ba yung mas maganda, yung pakyawan at saka itong arawan. Kaya lang mga boss, bago natin umpisahan itong topic natin, gusto ko munang pasalamatan itong mahigit 80,000 subscribers na nagsasubscribe na sa ating channel. At bago tayo magumpisa, sana po pakipindot na rin pala itong subscribe. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, itong pakyawan muna. Ang unang advantage mga boss ng pakyawan ay fix na po yung cost dito o yung gastos. Ang pangalawa mga boss na advantage ng pakyawan, kung gusto nyong matapos kaagad, pwede nyo pong ipapakyaw. Karaniwan po kasi yung pamamakyaw, mabilis pong matapos yan. Ang pangatlong advantage mga boss, no, hindi mo na kailangang bantayan yung tao. Ang pang-apat na advantage mga boss, hindi na kayo maghihirap maghanap ng manggagawa o labor, no? Bahala na po si mamamakyaw dahil karaniwan po meron ng mga alagang tao yan. Since namamakyaw siya, minsan yung mga magtatrabahong yan, matagal na po niyang kasama. So, alam na po yung kilatis ng mga tao niya kung masisipag yan o hindi. Ang panglima mga boss na advantage ng pakyawan ay yung may accountability mga boss yung mamamakyaw, no? So, kung halimbawa, sablay yung ginawa, ay pwede nyo pong ipaulit. Ayan po yung kagandahan ng pakyawan. May accountability siya o meron siyang pananagutan dyan sa ginawa niya. Lalo na kung meron kayong kasulatan. Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon mga boss yung disadvantage ng pakyawan, no? Ang unang disadvantage mga boss ng pakyawan, karaniwan mga boss pag pakyawan medyo mataas ng konti yan kasi nga meron siyang kino-consider na risk or pati yung kita niya, no? So kino-consider niya yan mga boss, dinadagdag niya dun sa computation niya. Ang pangalawang disadvantage mga boss, no, ng pakyawan, pwede niyang madaliin yung trabaho mga boss, no? Minsan, bihira mang mangyari mga boss, dahil sa pagmamadali, ay hindi quality yung kinalalabasan. So, pero marami namang namamakyaw mga boss na kahit na mabilis, ay maganda naman yung quality. Ang halimbawa ko dyan mga boss, nung dito sa bahay ko sa Pampanga, pinapakyaw ko yung pagta-tiles. Mabilis siyang natapos, pero napakaganda naman yung quality. Ayan yung experience ko mga boss, no? Ang pangatlong disadvantage mga boss, no, ng pakyawan, bihira mang mangyari mga boss, no, pwede kang iwanan yan, no? So pag nalugi na siya sa pinakyaw niya, sa pinatatrabaho mo, pwede kang iwanan yan, no? Lalo na kung wala kayong kasulatan. Kaya hanggat maaari mga boss ay magkaroon kayo ng kasulatan. Ayan yung ina-advise ko. So para maiwasan natin yung takbuhan kayo. Ang pang-apat na disadvantage mga boss, no, hindi nyo basta-basta mababago yung plano. Karaniwan yan mga boss, merong dagdag na gastos yan. Ayan yung disadvantage ng pakyawan mga boss, no? Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, etong arawan, no? So, ang unang advantage mga boss, no, etong arawan, expect natin sa una, mas mura ito, no? So, hindi ka ganong magagastos kasi nga walang mamamakyaw, magtatrabaho lang sila, babayaran mo sa araw-araw na ginagawa nila, no? Ang pangalawang advantage mga boss, kahit na baguhin mo yung plano, walang dagdag na gastos. Kasi nga mga boss, binabayaran mo lang sila ng arawan. Ang pangatlo mga boss, no, mas kontrolado mo yung quality kasi nga hindi minamadali yung trabaho.
So, karaniwan kasi ng mga arawan mga boss, kumpara sa pakyawan, dahil hindi minamadali yung trabaho, karaniwan ng mas maganda yung quality ng arawan. Ang pang-apat na advantage mga boss ng arawan, anytime pwede mong ipahinto. Ayan yung isa pang advantage ng arawan, no? Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon yung disadvantage ng arawan. Ang unang disadvantage mga boss ng arawan, no, hindi ko naman nilalahat ng trabahador, no. Pag walang nagbabantay, minsan lang ito mga boss meron namang kahit walang nagbabantay, mabilis silang magtrabaho, no? Minsan, mabagal magtrabaho pag walang bantay na nagpapatrabaho, no? Ang pangalawang disadvantage mga boss, medyo pagod yung nagpapatrabaho, no? Yung may-ari, no? Kasi, babantayan mo yung tao, tapos bibili ka pa ng materyales. Ang pangatlong disadvantage mga boss, no, ng arawan, pagdating sa schedule mga boss, hindi ka nakakasigurado kung kailan matatapos yan, no? Ayun nga, since arawan yan, na minsan tumatagal yung trabaho mga boss. Lalo na pag hindi mo binabantayan yan, abay minsan tatagal yung trabaho mga boss, no? Ang pang-apat na disadvantage mga boss, ito, nangyayari minsan ito, no? Since nga arawan yan, may tendency na mas mahal pa yung arawan kesa doon sa pakyawan mga boss, no? Kasi kapag tumagal yung trabaho at lalo na wala kang background sa ganyang pinatatrabaho mo, pinagagawa mo, may tendency na tatagal yan. Ngayon, pag tumagal yan mga boss, mas mahal pa yung nagastos mo sa arawan kesa sa pakyawan. Ayan yung pwedeng mangyari mga boss dyan sa arawan. Gaya ng sinabi ko mga boss kanina, no, sasabihin ko kung ano yung para sa akin, no, mas maganda, arawan ba o pakyawan. Para sa akin lang mga boss, no, ito yung opinion ko. Kung kakilala mo mga boss yung gagawa dyan sa pinagagawa mo sa iyong bahay, at napagtanong-tanong mo, o lalo na kung kamag-anak mo yung gumagawa mga boss na alam mo naman na talagang kabisado niya yung ginagawa na yan, at alam mo naman na talagang nangongontrata siya, hindi siya mahal maningil, no? Ipapakyaw mo na lang, no? Unang-una, iwas yung stress mo. Tapos, pwede niyong pag-usapan kailan matatapos yung ginagawa, no? At magagamit mo agad ang bahay, no? Mas ina-advise ko mga boss na ipapakyaw mo na lang, no? Okay, kung nagustuhan niyo mga boss itong naging topic natin, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin itong subscribe muna. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.